Isang buwan na ang nakalipas mula nang humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa maraming lugar sa Visayas. Ngayong araw maraming nasalanta ang dumalo sa mga misa para alalahanin ang mga kababayan nating namatay sa trahedya. Mula sa Tacloban, Leyte, may ulat on the spot si JP Soriano. JP! Paris, eksaktong isang buwan simula nang humagupit ang bagyong Yolanda ngayong araw, dasal at panalangin ang iaari ng simbahan para sa mga namayapa, habang patuloy naman bumabangon at kumikilos sa mga taga rito para sa pagbangon ng bayan. Ngayong araw, Maris, December 8, idiniklara ng Archdiocese of Palo ang araw na ito bilang a day of prayer and remembrance. Sa Santo Niño Church sa Tacloban, sunod-sunod ang misa. Wala ring patid ang dating ng mga nagsisimba. Winasak man daw ng bagyong Yolanda ang kanilang simbahan, buo pa rin ang kanilang pananampalataya. Marami sa mga nakausap ng GMA News na biktima ng bagyo, sinabing isinuko na raw nila sa Diyos ang lahat. Sa Tacloban City, bukas na ang mga kalsada at naibalik na rin ang supply ng kuryente sa ibang bahagi ng lungsod. Bagaman marami pa rin ang walang kuryente dahil ipinoproseso pa ito bago magkabit ng bagong linya, ang business sector naman sa Tacloban City nauna nang nagparating ng kanilang problema kung paano makakapagsimula muli. Pag-aaralan din daw nila kaisa ang BIR at iba pang government offices kung pwedeng i-adjust ang pagkokolekta ng buwis at babaan ng tax penalties. At dahil karamihan sa mga negosyo ay nawala ng paninda dahil sa bagyo o di kaya'y nanakaw. Pakiusap ng mga negosyante sa Tacloban, sa mga national distributors at pribadong kumpanya, kaunting konsiderasyon sa paniningil sa kanila. Samantala, isa sa mga matinding na pinsalang gunsali ay ang Santo Niño Shrine sa Romualdez Museum. Ito ang tanyag na museo na naglalaman ng koleksyon ng mga natatanging artifacts, paintings at replika ng Kalayaan Hall ng Malacanang na pagmamayari ni dating First Lady Imelda Marcos at ang kanyang pamilya. Nasa pamamahala na ito ngayon ng PCGG. Inaasahang muli itong bubukas o bubuksan sa publiko, pero sarado pa ito ng puntahan namin kanina. Nais daw masiguro ng mga staff na matibay at walang problema ang istruktura. Masaya ang staff ng museum na may babalikan pa rin silang trabaho. Sa kabuuan, bumabangon na ang Tacloban City mula sa delubyo, kaya ang mensahe ng parish priest ng Santo Niño Church para sa mga biktima ng bagyo ay tulungan ang isa't isa. At Maris, alas 2 nga ng hapon ay babasbasan at pagdarasal din ang mass grave doon sa may barangay Suhi dito rin sa Tacloban. At ang grandstand naman ay ang grand mass naman para sa Day of Prayer and Remembrance ay gagawin doon sa Palo Cathedral at dito sa Santo Niño Church alas 3 at alas 4 ng hapon. Ito ay susundan pa ng iba't ibang pagunita para sa isang buwang araw na ito simula nang humagupit ang bagyong Yolanda. At mula rito sa Tacloban City, balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, JP Soriano.